Bagsak, fail. Yan ang bibigay kong grado sa ating mga senador at sa nakaraang Senate hearing on the war on drugs at EJK. At alam mo kung bakit fail ang ibibigay ko ng grado dito sa ating mga senador at kay Coco Pimentel in particular as the chairman of this committee? Dahil po, hindi malinaw kung saan ba nila gustong pumunta itong usapan at itong hearing na to on the war on drugs. Wala pong klarong objective or purpose o kaya bakit ginagawa tong hearing na to. Kumbaga wala siyang vision statement. Ano ba yung hinahanap nila? Ano ba yung gusto nilang malaman? Ano ba yung katotohanan na gusto nilang malaman? Hindi klaro. Sinabi lang nila at hinanap ko all over the internet kung ano ba ang purpose at objective ng paggagawa ng hearing na to. Hindi klaro. Ang sinabi lang nila is they want to investigate the war on drugs. Kasi po, ang investigating on the war on drugs, that's what you call a mission statement. Yan po yung gagawin nyo. Pero hindi sinasabi kung bakit nyo gagawin itong investigasyon na to. At pinakinggan ko nga yung kanyang opening statement. At pag pinakinggan mo yun, ang ganda talaga nung pagkasabi niya nun. At kung sino man nagsulat sa staff niya, ang galing talaga dahil ang daming magagandang mga salita na lahat ay walang laman. Maganda lang pakinggan, magulo, pero walang laman. At sa video na to, pag-uusapan lang natin kung bakit ba talaga bumagsak itong Senate hearing na to at ano ba yung natutunan natin. Kasi sobrang daming mga nangyari dito sa Senate hearing kaya i-breakdown ko siya into smaller videos para mas mabilis maintindihan. So pag-usapan lang natin ngayon yung pagkapalpak ng ating mga senador sa mga trabaho na binigay sa kanila. Okay, so unang-una nga, like I said, walang pagtutunguhan itong Senate hearing. Hindi nila alam kung ano bang gusto nila mangyari at saka kung ano ba yung objective at saan sila pupunta. Alam mo, parang ganito yan eh. Parang driver si Coco Pimentel ng isang sasakyan. Let's say isang bus. Yung Senate hearing, yun yung bus. At hindi alam ni Coco Pimentel kung saan siya pupunta after 8 hours of driving. O in this case, 8 hours of Senate hearing, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pag hindi mo alam kung saan ka pupunta after 8 hours, guess mo kung saan ka makakarating. Wala. Paikot-ikot ka lang. Wala kang naabutan. Nagsayang lang tayo ng oras sa pagmamaneho, in this case sa pakikinig, sa isang Senate hearing, pagtatanong at pag-imbestiga sa wala tayong pupuntahan. Yan ang problema. Ang vision statement ay yung destinasyon o kung saan ka pupunta. Pag klaro yun, for example, sa pagmamaneho, sasabihin mo gusto mong pumunta ng Baguio. Alam mo that after 3 or 4 hours, makakarating ka ng Baguio dahil meron kang destination. At yan ang wala na itong Senate hearing na to. Wala pong pagtutunguhan. At kaya nag-aksaya tayo ng 8 oras para dito sa Senate hearing na to. Kaya pinakinggan ko itong opening statement ni Senator Coco Pimentel para malaman nga natin kung ano ba yung mga gusto nila mangyari. Tignan mo na lang kung ano yung mapupulot mo dito sa opening statement ni Senator Pimentel. Welcome to the first hearing of the subcommittee of the Blue Ribbon Committee, which was given the responsibility of investigating the Philippine war on illegal drugs. Our assignment will not be an easy task. I shall conduct this investigation without fear or favor, and I will simply follow the evidence. As the chairman of this subcommittee, I have construed our instruction to investigate the Philippine war on illegal drugs to begin with the Duterte administration, which was the first administration to use the term war on drugs to signify its prioritization of the enforcement of our anti-illegal drugs laws all the way to the present time. O yan, binanggit niya dito that he wants to investigate the war on drugs. Again, for what? Ano ang gusto mong malaman? Sunod, sinabi naman niya dito na ang Senate natin ay may jurisdiction para sa mga opisyal na baka sakaling gumawa ng mga iba't ibang aktibidad tulad ng malfeasance, misfeasance at nonfeasance. Under our Senate rules, the Blue Ribbon Committee has jurisdiction over matters relating to investigation of malfeasance, misfeasance, and nonfeasance in office by officers and employees of the government. Malfeasance is intentional conduct that is wrongful or unlawful. Nonfeasance is failure to act where there was a duty to act. Misfeasance is conduct that is lawful but harms another person due to carelessness or an accident. Ano ba yung ibig sabihin na itong mga feasance na to? Ang malfeasance ay yung paggawa ng mga criminal o illegal na aktibidad intentionally, yung sinasadya at alam nilang ginagawa nila yon. Ang nonfeasance naman ay yung
refusing to do your job o kaya failing to do your job. Ang misfeasance naman ay yung paggawa ng mga ibang aktibidad sa maling paraan na nagiging illegal o mali o kriminal yung ginagawa nila. Yun yung tatlong tinitignan nila kung meron ba doong nakomit yung ating gobyerno na nakaraan. Ngayon nakikita mo naman dito yung mga tanong na meron siya sa isip niya na gusto niyang malaman dito sa hearing na to. Therefore, with the permission of my colleagues, I want to start our investigation by examining first the Duterte administration's enforcement of our anti-illegal drugs laws. How effective was the Duterte administration's war on drugs? Did it follow the law and rules? Was it compliant with the letter of the Constitution as well as with the values and principles contained in our Constitution? Ayan, unang tanong niya, how effective daw was the war on drugs of the previous administration? Sunod, tinanong naman niya kung sinundan ba nito ang mga batas natin. Tinignan din kung compliant ba daw to with the Constitution at sinundan ba niya yung Constitution natin at kung sinundan ba niya yung prinsipyo at yung mga values ng ating Constitution. At dito sa hearing na to, nasagot yung mga tanong niyang yan. Kung effective ba itong war on drugs si Duterte? Para sa akin, hindi po effective. Bakit? Dahil sinabi ni Duterte that in 6 months, wala nang droga sa Pilipinas. Pero ano nangyari hanggang ngayon? Marami pa ring droga sa Pilipinas. Alam mo ang pinagkaiba lang ngayon? Mga libo-libong namatay na Pilipino na wala naman talagang nagbago sa pagkalat ng droga. Pangalawa, nasundan ba yung batas? Obviously, hindi. Galing na mismo sa bibig ni Duterte na sinasabi nga niya na nakapatay na siya at uulitin daw niya yung pagpatay at hindi daw siya nagsisisi sa mga nagawa niya at inamin niya na may death squad at inutos niya ang mga pulis na siguraduhin na manlaban ang mga huhuliin para mapatay. Kaya yung susunod na tanong, if it's compliant with the Constitution o kaya did it follow the values at principles of the Constitution? Obviously hindi. Dahil based on Article 3, Section 1 ng ating Constitution, malinaw dito that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied equal protection of the law. At mismo si Duterte na nagsabi na wala siyang respeto for the rule of law at ayaw niya ng due process dahil matagal daw yan at mahaba at sayang lang daw yan sa pera. Kaya nakapagtataka talaga sa akin na sinabi na ni Duterte lahat nito at nasagot na lahat ng mga tanong ni Senator Pimentel pero parang hindi ko alam kung bingi ba siya, bulag o kaya tanga. Kaya dito mo nakikita na kung hindi mo alam kung ano ba ang iyong goal o objective o wala kang vision statement, hindi mo alam kung anong pagtutunguhan ng hearing na to, wala tayong mararating sa mga dami ng mga nagsasalita. At yan ang nangyari dito. Yung ating Senate Chair, siya yung driver natin, hindi alam kung saan pupunta, kaya mukhang nalilito, naliligaw at nawawala. At ano nangyari? Yung mga pasahero ng bus o nung Senate hearing, yun yung mga senador, yun yung mga resource persons natin, bigla na lang sila na lang yung kumuha ng manibela at dinala kung saan nila gustong papuntahin yung ating Senate hearing o yung ating bus. Dahil sila alam nila kung saan nila gustong pumunta. At si Bato de la Rosa at si Bongo, alam nila kung saan nila gustong dalhin itong hearing na to. Kaya doon nila pinapunta sa kanilang mga interpolations at manifestations. At tulad nga ng sinabi ko dahil hindi alam ni Coco Pimentel kung saan niya gustong dalhin itong hearing na to, nagkaroon ng pagkakataon yung mga ibang senador para imaniobra itong hearing kung saan nila gustong dalhin. Pati nga si Duterte na maniobra nga niya itong hearing na to at nakikita mo kung saan niya gusto dalhin itong Senate hearing na to o kaya itong bus na to eh. Gusto niya ihulog to sa bangin at dalhin to sa impyerno. Buti na lang meron tayong isang matinong senador dyan na nakuha yung manibela. At alam niya kung saan tamang dalhin itong Senate hearing na to. At binalik niya to sa tamang direksyon. Kay Senator Hontiveros ko lang nakita kung saan ba malinaw kung ano ba ang purpose at objective na itong Senate hearing na to. At dahil dyan, kahit na nga nasagot na ng ating resource person na si Duterte lahat ng mga tanong, umami na siya at nakita nga natin dito na meron ngang malfeasance, willful, intentional, unlawful, and criminal activities. Meron ding, at the very least, misfeasance, yung maling pagpapatupad ng batas. At ngayon, nakikita natin sa ating mga senador na merong nonfeasance dahil sa kanilang failure to do their job.
na magbigyan ng hustisya ang mga biktima nitong EJK at war on drugs. Kaya nagtaka talaga ako doon sa interview na ginawa niya pagkatapos ng hearing. Tinanong sa kanya kung bakit hindi niya giniit yung mga sagot ni Duterte. At yung sinabi niya. Yung from the human rights sector that were disappointed kasi parang naging Duterte show daw and the former president was not challenged enough by the subcommittee. Reaction? Well, hindi sumipot si Garma, hindi sumipot si Leonardo, so that's the way it is. Sometimes nangyayari yan. But Garma and Leonardo will have to show up in the future. And so there's a promise that he will be scrutinized more. With the statements para kanina, he encourages daw policemen to encourage suspects to fight para to justify the killing. Hindi daw na We need more testimony, bale. So the subcommittee, with the help of the Mother Committee and the help of the Senate President, if we want to dig further, we have to exert effort. Kami investigative dapat yun, effort. Not only of my staff but the entire Blue Ribbon and the entire Senate. Just like what they're doing in the House. Buong House yun eh. Kitang-kita mo dito na hindi niya sinasagot yung tanong. Tinatanong sa kanya kung bakit hindi siya nagfa-follow up dun sa mga sinabi ni Duterte, yung mga pag-amin ni Duterte. Ang sagot niya, hindi daw nagpunta si Garma. Hindi mo na kailangan pumunta si Garma. Yung mismong arkitekto ng war on drugs ay umamin na siya at siya lang ang may kasalanan at may kagagawa ng lahat nito. Umamin na siya na pumatay siya. Umamin na siya na meron siyang death squad. Ano pa bang gusto mo? Binigay na ni Duterte lahat sa'yo on a silver platter. At sasabihin mo, kailangan pa natin ng more information. Tignan mo, ang dami siyang salita pero wala siya talaga sinasabi. Bakit pa investigate further? They need to dig deeper daw. Ano pang ididig mo? Nakita na po nyo kung gaano kalalim to. Eto na po, nasa ilalim na tayo ng impyerno. Nakita na po nyo na si Duterte ang may kagagawa ng lahat nito. Ano pang dig further ang hinahanap mo? Kaya hindi ko talaga alam kung hindi ba ito marunong makinig o kaya nagbibingi-bingihan lang to o kaya takot siyang gawin yung trabaho niya. Kasi kung walang batas na magagawa dahil dito, kung walang mapaparusahan, kung walang makukuhang hustisya ang mga biktima, edi kung gano'n nagsayang lang tayo ng oras at ng pera na galing sa kaban ng bayan. At dito mo nakikita na walang kwenta talaga itong ating mga senador. Pero alam mo para sa akin, ito lang talaga yun eh. Kitang-kita ko dito na kahit sinabi ni Coco Pimentel na they want to find the truth, ang tanong ko sa kanila, gusto ba nyo talaga malaman ang katotohanan? Kasi tulad nga nung pelikula na A Few Good Men, alam mo yung katotohanan? Hindi talaga nila gusto malaman yung katotohanan. Kasi Senator Pimentel, the truth is, you can't handle the truth. Yan po ang katotohanan. Kayo na tingin nyo, pumasa ba itong mga senador natin at itong Senate hearing na to? O kaya pumalpak ba sila? At meron pa ba kayo ibang gustong malaman na hindi pa nyo nalalaman ngayon? Isulat lang nyo lahat ng mga komento nyo dito sa comment section sa ibaba. At pag nagugustuhan nyo mga ganitong klaseng content, mag-subscribe na lang kayo sa aking YouTube channel at pakiclick na rin yung notification bell na yan para ma-notify kayo sa aking susunod na video. Salamat sa inyo lahat. Ito si Kristan. Magkita tayo muli.